Lorene's point of view. Tuwang-tuwa kong humarap sa malaking salamin sa loob ng kwarto ko at pinagmamasdan ng sarili kong refleksyon. Hindi ko maiwasang mapangiti. Iniikot ko ng bahagyang katawan ko para makita ang kabuuan ng suot kong gown. Ngayon ang 17 kong kaarawan at kahit ilang beses ko nang sinabihan ng sarili ko na huwag masyadong ma-excite, hindi ko pa rin mapigilan ang sayang nararamdaman ko. Hindi ko talaga inaasahan na ganito kalaking party ang inihanda ni Papa para sa akin. Ang akala ko kasi ay simpleng salo-salo lang kasama ang ilang malalapit naming kaibigan at kakilala niya sa trabaho. Pero nang makita ko kanina ang dekorasyon sa labas ng bahay, ang mga ilaw at ang mga taong abala sa paghahanda, doon ko napagtanto na talagang pinaghandaan niya ang birthday ko. Muli kong pinagmasdan ng suot na gown. Kulay champagne yun na may maliit na kumikislap na beads na parang mga bituin kapag natatamaan ng ilaw. Napakaganda ng pagkakagawa at kahit wala akong gaanong alam sa mga designer clothes, sigurado ako na mahal to. Hindi naman kami ganun kayaman, kaya't medyo nagtataka ako kung papaanong nagawa ni Papa na maghanda ng ganito kalaking party at bumili pa ng napakagandang gown para sa akin. Pero kilala ko si Papa. Simula nang mawala si Mama, ginawa niyang lahat para mapunan ang kakulangan na yon sa buhay ko. Madalas niyang sabihin na ako lang ang meron siya sa mundo, kaya't gusto niyang ibigay sa akin ang lahat ng kaya niyang ibigay. Habang nakatitig ako sa salamin at iniisip ang lahat ng yon, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Napalingon agad ako at nakita ko si Papang nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ng suit at may malapad ng ngiti sa mga labi. Wow! Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Siyempre naman, mana ako kay Mama. Maganda. At siyempre sa inyo, Papa. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ng magkabilang balikat ko bago ko hinalikan sa pisngi. Happy birthday, my beautiful princess. Thank you, Papa. Maya-maya'y hinawakan niyang kamay ko at niyayang umupo sa upuan sa harap ng vanity table. Nagtaka ako nang bigla siyang mainilabas na maliit na kahon mula sa bulsa ng suit niya. Mukhang jewelry box yun kaya't lalo akong na-curious. May gift ako sa'yo, anak. At tiyak kong magugustuhan mo ito. Papa, hindi mo naman kailangan na. Open it. Putol niya sa sasabihin ko. Dahan-dahan kong kinuhang kahon mula sa kanya't binuksan yon. Nanlaki agad ang mga mata ko nang makita kung anong laman ng kahon. Susi yun ng sasakyan. Saglit akong natulala. Nakatitig lamang sa maliit na metal key na nasa loob ng box. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang nakita ko. Papa, ano to? Ngumiti siya ng mas malapad. Your own car. Ha? Papa? Seryoso ka ba? Halos mapatalon ako sa upuan. Natatawang tumango si Papa sa naging reaksyon ko. Hindi ko na napigilan ng sarili at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Thank you, Papa! Thank you so much! Paulit-ulit kong sabi, halos maiyak sa sobrang tuwa. Anything for you, anak. Ilang sandali rin kaming nanatiling magkayakap hanggang sa tuluyan akong kumalas. Parehas kaming napangiti kahit bahagyang namumula ang mga mata dahil sa emosyon. Hindi ko talaga inaasahan ang ganitong regalo mula sa kanya. Alika na, bumaba na tayo. Naghihintay na mga bisita sa baba. Tumango ako at kinuhang maliit na clutch bag bago kami sabay na lumabas ng kwarto. Naririnig ko mula sa taas ng hagdan ang mahinang tugtog ng music at ang ingay ng mga taong nag-uusap sa labas. Habang pababa kami ng hagdan, ay lalo akong kinakabahan at na-excite dahil alam kong maraming bisitang naroroon. Paglabas namin ng bahay, ay agad akong sinalubong ng mga ilaw at dekorasyon sa garden. Maraming tao ang naroroon, mga kaibigan ni Papa sa trabaho, ilang kapitbahay, at ilang kakilala na matagal na naming hindi nakikita. Naririnig ko pa ang ilan sa kanila na binabati ako ng happy birthday. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanila isa-isa. Uupo na sana ako sa nakahandang upuan malapit sa mesa ng mga bisita nang biglang napatingin ako sa may gate ng bahay namin. May 3 itim na sasakyan na papasok sa driveway. Kahit malayo, agad kong nakilala ang mga sasakyang yon.
Yon ang mga sasakyan ng boss ni Papa, si Sir Dylan Wang. Hindi ko alam na inimbitahan pala siya ni Papa sa birthday ko. Kung may isang taong ayaw kong makita sa gabing yon ay si Sir Dylan. Ang boss ng Papa ko, ang lalaking matagal ko nang iniiwasan hanggat maaari. Huminga ako ng malalim habang pinanonood ang pagbukas ng pinto ng gitnang sasakyan. Ilang lalaking naka-black suit ang unang bumaba bago nila marahang binuksan ang pinto para sa taong nasa loob. At tulad ng inaasahan ko, ilang segundo lang ang lumipas ay bumaba na rin siya. Matangkad siya, mas matangkad pa sa karamihan ng mga lalaking naroroon sa party. Nakasuot ng mamahaling dark suit na bagay sa malamig niyang aura. Kahit hindi pa siya nakakalapit sa amin, ay ramdam ko na agad ang presensya niya na may kung anong biglang nagbago sa paligid. Mabutit na karating kayo, Sir Dylan. Masayang bati ni Papa nang tuluyan ng makalapit sa amin ng lalaki. Bahagyang tumango si Sir Dylan bilang sagot. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin naman siya mukhang suplado. Ganun lang talaga sigurong natural niyang ekspresyon. Seryoso. Ako naman ay nanatiling nakatayo lang sa tabi ni Papa. Pilit na pinakakalma ang sarili. Ramdam ko naman ang titig sa akin ni Sir Dylan, kahit hindi ako direktang nakatingin sa kanya. Nang sa wakas ay nagkalakas loob akong mag-angat ng tingin, doon ko nakitang nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay dahan-dahang dumaan mula ulo ko pababa. Parang sinusuri ang suot kong gown, ang buhok kong nakaayos, at ang kabuuan ng itsura ko ngayong gabi. Happy birthday, Lorraine! Hindi ko alam kung bakit ganun ang epekto ng boses niya sa akin. Pero sa tuwing naririnig ko yun, parang biglang nagiging aware ako sa sarili ko. Pagkatapos niyang magsalita, iniabot niya sa akin ng isang paper bag na hawak niya. Mukhang mamahalin yun. May maliit na logo ng isang kilalang brand sa gilid. Hindi ko agad tinanggap ang bag dahil ayoko sana. Kung ako lang talagang masusunod, mas gusto kong tumanggi. Pero hindi ko yun pwedeng gawin. Boss siya ni Papa at nasa harap pa kami ng maraming bisita. Kung hindi ko tatanggapin ang regalo niya, baka isipin ng iba na bastos ako o walang modo. Ayaw ko rin namang mapahiya si Papa sa harap ng boss niya. Kaya't kahit labag sa kalooban ko ay marahan kong inabot ang paper bag mula sa kanya. Thank you po, Sir Dylan. Akala ko hanggang dun lang. Pero nagulat ako nang biglang hawakan ni Sir Dylan ng kamay ko na may hawak ng paper bag. Hindi yun mahigpit na hawak, pero sapat para maramdaman ko ang init ng palad niya sa balat ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yun o hindi. Pero sa paraan ng paghawak niya, ay may kung anong ibig itong ipahiwatig. Agad kong hinilang kamay ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung napansin yun ni Papa dahil nang sandaling yun ay may kausap siyang isa sa mga bisita. Kahit hindi niya nakita, ramdam kong uminit ang mukha ko dahil sa hiyat kaba. Saglit na nagtagpo ang mga mata namin ni Sir Dylan. At doon ko na naman nakita ang tingin niya na matagal ko nang kinatatakutan. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang siya sa akin. Buti na lang at si Papa ang unang nagsalita at bahagyang naputol ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sir Dylan, alika muna po kayo rito. Sabi ni Papa sabay turo ng isang table malapit sa stage. Doon na lang po tayo umupo. Tumango si Sir Dylan at sumunod kay Papa papunta sa table. Ilang sandali ko pa silang tiningnan na naglalakad papalayo sa akin. Nakita kong may ilang tao na agad ang lumapit sa kanila para bumati kay Sir Dylan. Halata naman kasi nakilala siya ng karamihan doon. Ako naman, napabuntong hininga ng malalim. Pakiramdam ko'y nakahinga ko ng maayos ng bahagya siyang nawala sa harapan ko. Lumapit ako kay Papa na nakaupo na sa table kasama si Sir Dylan. Pa, dun muna po ako sa table ng mga friends ko. Makikisama lang ako sa kanila sandali. O sige iha, enjoy your birthday. Bahagya akong napatingin kay Sir Dylan na nakaupo sa tabi ni Papa. Nakatingin na naman siya sa akin. Parang sinusundan niya ang bawat galaw ko gamit ang mga mata niya. Agad akong umiwas ng tingin. Okay po Pa, sabi ko bago mabilis na naglakad palayo. Pagtingin ko sa table ng mga kaibigan ko, ay agad nila akong sinalubong ng mga sigaw at pagbati. Happy birthday, Lorraine! Ang ganda mo tonight! Grabe, ang ganda ng party mo ah!
Napangiti ako sa kanila at nagpasalamat isa-isa. Kahit papano, unti-unting nawala ang kaba sa aking dibdib. Paminsan-minsan ay napapatingin pa rin ako sa table kung nasan si Papa at si Sir Dylan. At sa tuwing ginagawa ko yun, halos palagi kong nahuhuling nakatingin sa akin si Sir Dylan. Kahit gaano karami ang taong naroroon, ay hindi pa rin nawawalang atensyon niya sa akin. Mas lalo tuloy akong nailang. Magmamadaling araw na nang matapos ang party. Unti-unti nang nagsiuwian ng mga bisita. Ang iba naman ay tumulong sa pag-aayos ng mga mesa at upuan sa garden. Pagod na rin ako ngunit masayang pakiramdam ko dahil naging maayos ang birthday celebration ko. 1 week later, isang umaga, habang kumakain kami ng breakfast, napansin kong may gustong sabihin sa akin si Papa. Pa, may problema po ba? Wala naman anak. Siya nga pala Lorraine, may pupuntahan akong seminar. Out of town yon. Mga 5 days din siguro bago akong makabalik. Saglit akong natigilan. Hindi naman yun bago sa akin dahil paminsan-minsan ay pinapadala si Papa ng kumpanya sa kung saan-saan para sa training o seminar. Pero kadalasan ay 1 o 2 araw lang yun. 5 days? Bakit ang tagal naman ata, Papa? Oo 5 days. Kasama ko si Sir Dylan. Hindi ko mapigilang mapakunot ang noo sa narinig. Si Sir Dylan na naman. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing naririnig kong pangalan niya, ay may kung anong kumakabog sa dibdib ko. Kaba yun o inis? Sige Papa, pero yung pasalubong ko wag mong kakalimutan ha. Wala ka namang dapat ipag-alala iha. Dagdag niya agad. Ibinili na kita kay Ate Agnes. Siya munang bahala sa'yo habang wala ako. At tungkol naman sa pasalubong may syempre, hindi ko yun kakalimutan. Napatingin ako sa kusina kung saan abala si Ate Agnes sa paghuhugas ng mga pinggan. Matagal na rin siyang nagtatrabaho sa amin, kaya naman pamilya na ang turing namin sa kanya. Kaya love na love kita Papa eh, kasi love na love mo rin ako. I love you Papa. I love you more my princess. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na ako para magpaalam kay Papa. Pagpasok ko sa kwarto ni Papa, nakabihis na siya ng pang-alis na damit. Hinawakan ni Papang magkabilang balikat ko at tinitigan ako ng mabuti. Para bang sinusubukan niyang kabisaduhin ang mukha ko. Mag-iingat ka rito ha? Huwag kang pasaway. Umuwi ka sa tamang oras. Opo Papa. Good girl. Alis na ako. Yung mga bilin ko, huwag mong kalilimutan. Sinamahan ko si Papa palabas ng bahay. Pagdating namin sa labas, nakita ko ang sasakyang naghihintay sa kanya sa may gate namin. Bago tuluyang sumakay sa kotse si Papa, muli niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi yun ordinaryong yakap. Ramdam ko ang bigat at lalim ng emosyon na parang ayaw niya akong pakawalan. Sandali akong natigilan bago ko siya niyakap pabalik. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Ilang segundo pa bago siya tuluyang kumalas at sumakay sa kotse. Hindi ko inalis ang tingin sa sasakyan habang unti-unti itong umaandar palayo sa akin. Lumipas sa mga araw na paulit-ulit lang ang routine ko, bahay at eskwelahan. Pagkatapos ng klase, diretso akong uwi. Hindi na ako sumasama sa mga kaibigan ko kapag niyayaya nila akong mag-mall o manood ng sine. Kahit gusto ko sana, mas pinili kong manatili sa bahay. Tuwing gabi bago ako matulog, tumatawag si Papa para kamustahin ako. Hindi niya nakakalimutang itanong kung kumain na ba ako, kung kumusta raw ba ang araw ko sa school, at kung may kailangan daw ba ako. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi ko na malaya na tapos na ang 5 araw na seminar ni Papa at ngayon ang uwi niya. Bago magtanghali ay chinek ko ang cellphone ko. Hinihintay ang message ni Papa kung nasa na siya. Ang huli niyang text sa akin, nasa airport na raw sila. Eksaktong 12:00 nang tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong sinagot nang makitang si Papang tumatawag. Hello pa, nasa ka na po? Lorraine, anak, baka gabihin ako ng uwi ah. Napakunot ang noo ko. Ha? Bakit naman? May inuutos pa kasi sa akin si Sir Dylan. Importante ito hindi pwedeng ipagpabukas. Ngayon pa talaga? Hindi ko napigilang sabihin. Pasensya ka na anak, kailangan ko lang tapusin to. Okay po. Sagot ko kahit halatang pagkadismaya sa boses ko.
Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga ako ng malalim. Bigla akong nainis kay Sir Dylan. Kahit ang pag-uwi ng papa ko, naaapektuhan na ng dahil sa kanya. Sa isip-isip ko hindi ko maiwasang magreklamo. Ang dami-dami naman niyang inuutos. Hindi ba pwedeng magpahinga muna si papa? Napabuntong hininga na lang ako at tumingin sa lamesa kung saan nakahain na ang mga paboritong pagkain ni papa. Nakahanda ng lahat pero wala naman siya. Dylan's point of view. Kararating lang namin ni Rafael galing Singapore kung saan kami umattend ng isang business seminar na inabot ng ilang araw. Pagod ang buong katawan ko mula sa biyahe. At sa totoo lang gusto ko na lang sanang dumiretso sa kondo ko para makapagpahinga kahit ilang oras man lang. Hindi biro ang sunod-sunod na meetings, presentations, at pakikipag-networking sa iba't ibang investors. Kahit sanay na ako sa ganitong klaseng trabaho, hindi pa rin maiwasang mapagod. Paglapag pa lang ng eroplano ay agad kong binuksan ang cellphone ko. Tulad ng inaasahan, sunod-sunod ang notification emails, missed calls at messages mula sa opisina. Hindi pa man ako tuluyang nakabababa sa sasakyan. Papunta sa airport exit ay tumunog na agad ang phone ko. Sir Dylan? Bungad ng sekretarya ko sa kabilang linya. May nakaschedule po kayong meeting today at 1 p.m. with the new investor. Today? Yes sir. Si Mr. Santos po. He insisted na today po ang meeting. Napamura ako sa isip ko. Kilala ko ang taong tinutukoy niya. Si Mr. Santos ay isa sa mga potential investors na matagal ko nang gustong makuha. Malaki yung may tutulong niya sa expansion ng kumpanya ko. Pero kapalit nun ay ang ugali niyang sobrang impatient. Ayaw niyang pinaghihintay siya. At mas lalong ayaw niyang may nagre-reschedule sa kanya. Alright, maiksi kong sagot. Prepare everything. Noted, sir. Sagot ng sekretarya ko bago naputol ang tawag. Pagkababa ko ng phone, napabuntong hininga ako ng malalim. Gusto ko sanang magpahinga kahit ilang oras lang, pero mukhang hindi mangyayari yon ngayong araw. Oh, may problema ba? Napatingin ako kay Rafael. Siya ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan kong tao. Hindi lang bilang empleyado, kung hindi bilang kaibigan na rin. Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin at alam niya kung papaanong pinapatakbo ko ang negosyo ko. Meeting with Mr. Santos at 1 p.m. Sagot ko. Bahagya siyang napailing. Seriously? Kadarating lang natin. Exactly. Sabi ko na may halong inis. Sandali siyang natahimik bagong ngumiti ng bahagya. I'll handle it. Napatingin ako sa kanya. What? Ako na makikipag-meeting kay Mr. Santos. Ulit niya. You need to rest. Kita naman sa mukha mo na pagod ka na. Saglit akong nag-isip. Hindi ko ugali ang ipasa sa iba ang mga ganitong klaseng ng meeting. Lalo na kung importante. Pero kilala ko si Rafael. Maaasahan siya. At alam niya ang galaw ng kumpanya ko. Are you sure? Tumango siya. I got this. Napabuntong hininga ako bago bahagyang tumango. Fine. Don't mention it. Sagot niya. Paglabas namin ng airport, agad kaming sumakay sa sasakyan na naghihintay sa amin. Habang nasa biyahe ay ibinigay ko kay Rafael ang ilang detalye tungkol sa meeting para handa na siya. Hindi nagtagal ay ibinaba ko siya malapit sa opisina. Use one of my cars. Sabi ko sabay abot sa kanya ng susi. Thanks. Sagot niya bago bumaba ng sasakyan. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako kahit papano. Pagdating ko sa kondo ko, halos hindi ko na nagawang magpalit ng damit. Diretso akong humiga sa kama at pumikit. Ilang minuto lang ang lumipas ay tuluyan na akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog, pero nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Napaungol ako ng bahagya bago kinapa ang phone sa tabi ko. Hindi ko na tiningnan kung sinong tumatawag at agad ko itong sinagot. Hello? Sir? Boses ng isang babae ang sumagot. From St. Luke's Hospital po. Napabangon ako bigla at naupo sa kama. Why? Sir, may pasyente po rito. Si Rafael Abad. Nanlaki ang mga mata ko. What happened? Naaksidente po siya. Nasa emergency room po siya ngayon. Which branch? Sinabi niya ang detalye at agad kong pinutol ang tawag. Mabilis akong tumayo at kinuha ang susi ng sasakyan. Hindi ko na inintindi ang pagod na nararamdaman ko. Isang bagay lang nasa isip ko sa mga sandaling yun. Si Rafael.
Sa buong biyahe papunta sa ospital, hindi mapakali ang isip ko. Hindi ko alam kung paano kalalang nangyari sa kanya. Hindi ko rin maiwasang isipin na kung hindi ko siya pinapunta sa meeting na yon baka hindi nangyari yon. Pagdating ko sa ospital, halos patakbo kong pumasok sa loob. Agad akong nagtanong sa nurse information desk. Tinuro niya ang direksyon at agad akong nagtungo ron. Pagdating ko, nakita ko ang ilang doktor at nurse na abala sa loob. "Rafael Abad," sabi ko. "Where is he?" Tiningnan ako ng isa sa mga doktor bago nagsalita. "Are you his relative?" "I'm his employer," sagot ko. "And he's my responsibility." Sandali siyang natahimik bago tumango. "He's in critical condition." Hindi pa man kami tapos mag-usap ng mga nurse, ay napansin ko na ang biglang paggalaw ng mga tao sa paligid. May mga nurse na nagmamadaling tumakbo papasok sa loob ng emergency room. May mga doktor na agad na sumunod. At ang kaninang medyo maayos na paligid, biglang napuno ng tensyon. Hindi ko na kailangan pang itanong kung anong nangyari. May pakiramdam ako na si Rafael yun. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong tumakbo papunta sa ER. Hindi na iniintindi kung sinong mababangga o kung anong sasabihin ng iba. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang eksenang ayoko sanang makita. Nakahiga si Rafael sa hospital bed. Puno ng dugo ang ilang bahagi ng katawan niya. May mga nakakabit na tubo at makina sa kanya. At napapalibutan siya ng mga doktor na abalang-abala sa pagsubok na buhayin pa siya. "Clear!" Malakas na sigaw ng isang doktor ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Kasabay ng pag-angat ng katawan ni Rafael. Dahil sa electric shock. Nanlamig akong napahinto sa kinatatayuan ko. Hindi ako makalapit at hindi ako makagalaw. Para bang biglang bumagal ang lahat sa paligid ko. "Charge again!" Isa na namang utos ang narinig ko. Hindi ko alam kung ilang beses nilang ginawa yun. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo ron. Nakatingin lang. Walang magawa kung hindi ang panoorin ng taong matagal nang kasama sa trabaho. At sa buhay ko. Si Rafael. Ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang taong tinuring kong higit pa sa empleyado. Come on! Come on! Bulong ko sa sarili ko. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Pero sa kabila ng lahat ng ginagawa nila, unti-unting bumagal ang tunog ng machine. Hanggang sa tuluyan tong naging isang mahabang, tuloy-tuloy na tunog. Isang tunog na hindi ko kailanman gugustuhing marinig. Flatline. Time of death. Narinig kong sabi ng doktor, pero parang malayo ang boses niya. Hindi ko na narinig ang mga sumunod. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Dahil sa mga sandaling yon, isa lang ang malinaw sa akin. Wala na si Rafael. Dahan-dahan akong napahawak sa gilid ng pinto para hindi matumba. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lakas. Hindi ko matanggap ang nangyari. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng bigla na lang siyang mawawala. Marami pa kaming plano. Marami pa kaming dapat na gawin. Pero tapos na. Wala na siya. At ang mas masakit, alam kong may kasalanan ako. Alam kong kung hindi dahil sa meeting na yun, kung hindi ko siya pinayagan na palitan ako, kung ako na lang sanang pumunta, buhay pa sana siya ngayon. Ako ang dapat sisihin. Ako! Napapikit ako ng mariin. Pilit pinipigilan ng sarili. Hindi ako sanay sa ganitong pakiramdam. Hindi ako sanay na mawalan ng kontrol. Pero ngayon, wala akong magawa. "Sir?" Napamulat ako nang marinig ang boses ng nurse sa likod ko. "He's gone." Mahinahon niyang sabi. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Dahan-dahan akong lumapit sa hospital bed kung saan nakahiga si Rafael. Tinanggal na ng mga doktor ang mga nakakabit na kagamitan sa kanya. Wala na ang ingay ng makina. Damn it. Bulong ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili ron. Hindi ako makaalis. Hindi ko kayang iwan siya sa mga sandaling yon. Hanggang sa dumating ang mga staff para ilipat siya. "Sir, dadalhin na po namin siya sa morgue," sabi ng isa sa kanila. Tumango lang ako. Hindi ko na sila pinigilan. Dahan-dahan nilang inilagay ang katawan ni Rafael sa stretcher at tinakpan ng puting tela. Ilang sandali ko pa silang sinundan ng tingin habang inilalabas siya sa silid. Sa bawat hakbang nila ay may kasamang bigat sa dibdib ko.
hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Hindi pa rin ako makagalaw. Ilang sandali pa, napagdesisyonan kong sundan siya. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan ko siyang makita ulit. Pagdating ko sa morgue, agad kong hinanap kung saan siya dinala. Nang makita ko'y dahan-dahan akong lumapit. Inalis ko ang takip sa mukha niya. Doon ko siya napagmasang mabuti. Ilang minuto ko ring pinagmasdan ng walang buhay na katawan ni Rafael. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humingi ng tawad sa kanya, kahit alam kong wala na rin siyang naririnig. Sa bawat segundong lumilipas, ay mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng kasalanan sa dibdib ko. Pero kahit gusto kong manatili ron, may isang bagay akong kailangang gawin. May isang tao ang kailangan kong harapin. Dahan-dahan akong tumalikod at lumabas ng morgue. Mas malamig ang hangin sa labas, pero hindi yun sapat para maibsan ang bigat na nararamdaman ko. Para bang may kung anong bagay na nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maalis. Pagkaupo ko sa driver's seat, napasandal ako't napapikit sandali. Biglang pumasok sa isip ko ang anak ni Rafael, si Lorraine. Siguradong nag-aalala na yun ngayon. Kanina pa dapat nakauwi si Rafael, pero hindi siya dumating at hindi rin niya alam ang nangyari sa ama niya. Mahigpit kong hinawakan ng manibela. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero kailangan, wala akong choice. Ilang minuto pa akong nanatili sa loob ng kotse bago ko pinaandar ang makina. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako sanay na maghatid ng ganitong klaseng balita. At lalong hindi ako sanay na makita ang sakit sa mata ng isang taong nawala ng mahal sa buhay. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, agad kong nakita ang ilaw sa loob. Bukas pa ang gate. Huminto ako sa labas at ilang segundo akong nanatili ron bago ako tuluyang bumaba ng sasakyan. Kakatok na sana ako sa pintuan nang bigla itong bumukas. Si Lorraine ang nakita kong nakatayo at hawak ang doorknob. "Ah, kayo po pala, Sir Dylan. Si Papa po, nasan po siya?" Dire-diretso niyang tanong sa akin. "Lorraine," tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng isang bagay na sisira sa kanya. Pero kailangan kong gawin. "Your father." Pero sandali akong natigilan. "Wala ng papa mo, Lorraine." Anong ibig niyong sabihin na wala ng papa ko?" Napapikit ako sandali bago muling tumingin sa kanya. "He's gone. Naaksidente siya. At hindi na siya nakaligtas." "No! Hindi yan totoo! Hindi ako iiwan ni Papa! Hindi!" Lorraine's point of view. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Sir Dylan. Wala na si Papa. Iniwan niya na ako. Kanina lang ay kausap ko siya sa telepono. Kanina lang ay maayos pang lahat. Kanina lang ay sinabihan niya ako na uuwi na siya. Tapos ngayon wala na si Papa? Hindi pwedeng mawala si Papa ng ganun lang kadali. Ayokong maniwala at mas lalong ayokong tanggapin. Pero nangyabot niya sa akin ang mga damit ni Papa. Doon unti-unting nag-crack ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahang-dahang binubuksan ang bag. Isa-isa kong nakita ang mga pamilyar na bagay. Ang cellphone, ang relo na lagi niyang suot, at ang wallet niya. Bigla akong nawalan ng lakas. Padaos-dos akong napaupo sa malamig na sahig. Mahigpit kong hawak ang mga gamit ni Papa. Hindi ko na napigilang pumalahaw ng iyak. Habang patuloy ang pag-iyak ko, may mga brasong yumakap sa akin. Pagtingala ko'y si Sir Dylan yun. Hindi ko na naisip kung bakit niya ako niyakap. Hindi ko na rin naalala ang takot sa kanya. Sa mga sandaling yun, isa lang ang alam ko. Kailangan ko ng masasandalan at siyang nandyan. Hinayaan kong sarili kong umiyak habang yakap niya ako. Hindi ko alam kung gaano katagal yun pero unti-unti rin akong kumalma. Dahan-dahan akong kumala sa kanya pero nanatili pa rin siya sa tabi ko. "Lorraine, nasa morgue ng bangkay ng Papa mo." Isang araw lang pinaglamayan si Papa. Dahil nasa malalayong lugar ang mga kamag-anak namin, hindi na rin sila agad makararating. Ilan lang ang nakiramay sa mga kaibigan ni Papa at mga katrabaho, ilang kapitbahay at ilang tao na hindi ko naman kilala. Si Sir Dylan ang nag-asikaso ng lahat
Siya ang kumausap sa funeral service. Siyang nag-ayos sa mga papeles. Siyang sumasagot sa mga taong lumalapit. Hindi ko alam kung paano niyang nagagawa yon. Pero sa bawat sandali na kailangan ko ng tulong, nandyan siya. At sa kabila ng takot ko sa kanya noon, hindi ko maiwasang magpasalamat. Kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Pagdating sa sementeryo, halos hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Para akong robot na sumusunod na lang sa sinasabi ng iba. Hanggang sa tuluyan ng ilibing si Papa. Doon ko na naman naramdaman ng sakit. Ang katotohanan na wala na talaga siya. Pagkatapos ng libing, inihatid ako ni Sir Dylan pauwi ng bahay. Wala kaming masyadong pinag-usapan. Pareho kaming walang masabi. Pagdating namin sa bahay, hindi agad ako bumaba ng sasakyan. Thank you Sir Dylan sa lahat-lahat ng tulong mo sa akin. Kung nasan man ngayon si Papa, tiyak na matutuwa yun. You're always welcome, Lorraine. Yun lang isinagot niya sa akin at isang ngiti na hindi nga umabot sa tenga. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! 4 na araw nang nakalipas simula nang ilibing si Papa. Pero pakiramdam ko kahapon lang nangyari ang lahat. Sariwa pa rin ang sakit at hindi pa rin ako sanay sa katahimikan ng bahay namin na dati ay puno ng presensya ni Papa. Sa bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Papa, kaya't halos hindi ako makalabas ng kwarto. Dahil sa tuwing makikita ko ang mga gamit niya, bumabalik ang lahat ng sakit. At sa loob ng 4 na araw na yon, hindi na muling nagpakita sa akin si Sir Dylan. Isang hapon, nakarinig ako ng katok sa pintuan. At nang pagbuksan ko, tumambad sa akin ang seryosong mukha ni Sir Dylan. Agad siyang pumasok sa loob at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya na maimportante siyang kailangang sabihin. Kaya naman kinabahan ako at hindi alam kung bakit bigla nalang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagulat ako nang sabihin niya na siya nang mag-aalaga sa akin at kailangan ko nang lumipat sa bahay niya. Agad akong tumutol at sinabi ko na kaya kong sarili ko at hindi ko kailangang tumira sa kanya. Lalo na't hindi ako komportable sa ideyang yon. Pero hindi siya natinag. Sa halip ay may inabot siyang sobre sa akin. Ayon sa kanya galing yun kay Papa. Para malaman kung nagsasabi siya ng totoo, kinuha ko yun at binuksan. Dahan-dahan kong binasang laman at doon ko nabasa ang mga salitang hindi ko inaasahan. Nakasaad sa sulat na oras na mawala si Papa, si Sir Dylan ang mag-aalaga sa akin at titira ako sa bahay niya. At hindi lang yun. Nakasaad din sa sulat na magpapakasal kami ni Sir Dylan pagtungtong sa edad na 18. Halos hindi ako makapaniwala sa laman ng sulat ni Papa. Paulit-ulit ko yung binasa. Umaasang may magbabago. Umaasang mali lang ako ng pagkakaintindi. Pero wala. Malinaw ang bawat salita. Ipinagkakatiwala niya ako kay Sir Dylan. At hindi lang yon. Nakasaad pa na magiging mag-asawa kami pagdating ko sa edad na 18. Hindi ko matanggap na si Papa mismo nagsulat nun. Kilala ko siya. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Kaya't hindi ko maintindihan kung bakit niya ako inilagay sa ganitong sitwasyon. Bakit sa lahat ng tao ay si Sir Dylan pa? At bakit kailangan pang umabot sa kasal? Gusto kong tumanggi. Gusto kong labanan pero wala akong lakas na gawin yon. Hindi dahil natatakot ako kay Sir Dylan, kung hindi dahil yon ang gusto ni Papa. Kahit gaano kasakit at kahirap tanggapin, pakiramdam ko kailangan kong sundin. Kaya't kahit mabigat sa loob ko, hinayaan ko na lang ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko na pinigilan nang ipaimpake ni Sir Dylan ang mga gamit ko at ipasakay sa kotse niya. Hindi ako mahina. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Pero dahil yon ang gusto ni Papa, kaya't kailangan kong sundin kahit labag sa loob ko. Hindi na ako nagulat nang makarating kami sa bahay ni Sir Dylan. Isa itong napakalaking mansyon. Halatang mayaman siya at kayang ibigay ang lahat ng luho sa buhay. Pero sa kabila ng lakit ganda ng bahay, wala akong nararamdamang kahit na anong comfort. Para akong estranghera sa lugar na yon. Pagpasok namin, diretso niya akong dinala sa isang kwarto. "This will be your room," sabi niya habang binubuksan ang pinto ng guest room. "Kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin."
Pumapayag ako na dito tumira. Pero yung tungkol sa kasal, yun ang hindi mangyayari. Hindi ako papayag na magpakasal tayo. At sa tingin mo ba, may choice ka? Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal tayo. Dahil iyon ang gusto ng papa mo. Hindi! Hindi porket yun ang gusto ni papa, susundin ko na agad. Buhay ko ito, at ako ang masusunod. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng tapang nang sumagot sa kanya ng ganon. Pero hindi ko kayang basta nalang tanggapin ang lahat. Hindi ako nakaiwas nang hilahin niya ako palapit sa kanya. Napahawak bigla ako sa dibdib niya para hindi tuluyang mawala ng balanse. Nagulat ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko, mula ulo hanggang paa, na para bang wala akong karapatang magreklamo o tumutol. Mas lalong nanindig ang balahibo ko nang seryoso niyang sabihin na pumayag man ako hindi magpapakasal pa rin kami. Hindi ako papayag. Wala akong pakialam kahit ano pang nakalagay sa sulat ni Papa. Hindi mo pwedeng pilitin ng isang taong magpakasal sa'yo. Huwag ka nang magmatigas pa, Lorraine. Sumunod ka na lang sa gusto ng Papa mo. Kung gusto mo magpakasal, di magpakasal kang mag-isa mo. Ang ayoko sa lahat yung matigas ang ulo. Ngayong nandito ka na sa akin, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. At may mga rules ako na kailangan mong sundin. Hindi kita ama para sundin ko. Hindi nga kita kaano-ano eh. Boss ka lang ni Papa. Hindi porket pumayag akong tumira dito sa pamamahay mo eh, may karapatan ka ng pakialaman ng buhay ko. Gagawin kong gusto ko at hindi mo ako mapipigilan. Yun na yang wag na wag mong gagawin, Lorraine. Di mo ako kilala at hindi mo alam kung paano ako magalit. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Bukas natin itutuloy ang pag-uusap na ito. Wala na tayong pag-uusap dahil tapos na ang pag-uusap na to. Pagkalabas ni Sir Dylan ng kwarto ay agad kong sinarang pinto at mabilis na inilak. Doon ko lang naramdaman na kahit papano, may konting kontrol pa ako sa sitwasyon. Sumandal ako sa pinto, pilit pinakakalma ang sarili. Mabilis ang tibok ng puso ko at ang isip ko, magulo pa rin sa mga sinabi niya kanina. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali para sa kanya na kontrolin ang buhay ko. Malaki na ako. May sarili akong desisyon. Hindi pwedeng siyang masusunod sa lahat. Hindi pwedeng diktahan niya ako kung ano mangyayari sa hinaharap, lalo na pagdating sa isang bagay. Kinabukasan maaga akong nagising pero sinadya akong manatili sa loob ng kwarto. Hindi ako bumaba para kumain ng agahan. Ayoko siyang makasabay, ayoko siyang makita. Pinili kong manatili sa kama. Nakatulala sa kisame at iniisip kung paano akong makakaalis sa sitwasyong to. Gusto kong tumakas. Gusto kong bumalik sa dati kong bahay. Pero alam kong hindi ganun kadali, lalo na't nasa poder niya na ako. Ilang sandali pa'y nakarinig ako ng katok sa pinto. Lorraine? Boses ni Sir Dylan ang narinig ko sa labas. Hindi ako sumagot. Pinili kong manahimik at magkunwaring walang naririnig. Open the door. Dagdag pa niya. Mas seryoso ang boses. Pero hindi pa rin ako natinag. Hinayaan ko lang siyang kumatok ng kumatok sa labas. Iniisip ko na baka kapag hindi ko siya pinansin, aalis din siya. Pero nagkamali ako. Mas lalo pang lumakas ang katok. Lorraine, don't test my patience. Sabi niya, halatang may pagbabanta na sa boses. Napapikit ako ng mariin. Naiinis ako kung bakit kailangan niya akong pilitin. Bakit hindi niya kayang respetuhin ang gusto ko? Ilang segundo pang lumipas bago ko narinig ang malalakas niyang sigaw. Open the door! Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na aabot siya sa ganon. Sa sobrang inis ko'y padabog akong tumayo at naglakad papunta sa pinto. Mabilis ko itong binuksan. Handa na sana akong sagutin siya. Pero hindi ko inaasahan ang gagawin niya. Mabilis niyang isinara ang pinto mula sa likod ko at agad tong nilock. Nanlaki ang mga mata ko. Sir Dylan! Hindi ko natuloy ang sasabihin ko. Dahil sa isang iglap, hinila niya ako palapit sa kanya. Napapitlag ako sa bilis ng pangyayari. Halos magkadikit na ang mga katawan namin. Napahawak ako sa dibdib niya para hindi tuluyang mawala ng balanse. Anong problema mo? Tanong niya. Mababa ang boses pero ramdamang diin. Hindi ako nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kung hindi dahil hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang sensasyon. May dumaloy na kuryente sa buong katawan ko sa sandaling nagkadikit kami. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ko. Dapat nga matakot ako.
dapat mainis ako. Pero may halo yung kaba. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa isip ko. Sumagot ka, dagdag niya. Bahagyang hinigpitan ng pagkakahawak sa braso ko. Ayaw kitang makita. Diretsyahan kong sagot. Kahit ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Ayaw kitang makasabay sa pagkain. At ayaw kitang makasama. Sandali siyang natahimik. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Parang sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo. Too bad. Maiksi niyang sagot. Dahil dito ka natitira, for life. Hindi ibig sabihin nandito ako may karapatan ka ng kontrolin ako. Sabi ko, pilit pinapalakas ang loob. Bahagya siyang ngumiti, pero hindi yun umabot sa mga mata niya. You're under my roof, Lorraine. May karapatan akong siguraduhin na susunod ka sa lahat ng gusto ko. Hindi mo ako pag-aari. Mabilis kong sagot. Mas lalo niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Halos magkadikit na ang mga ilong namin. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko at ang mabilis na tibok ng puso ko. Sa ngayon hindi pa. Mahina niyang bulong. Pero darating tayo ron. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Dylan's point of view. Kahit gustong gusto ko siyang halikan sa mga sandaling yun, pinipigilan kong sarili ko. Kitang-kita ko ang takot at pagkalito sa mga mata ni Lorraine. At alam kong kapag tinuloy ko pa ang gusto ko, lalo lang siyang lalayo sa akin. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi sa ganitong paraan ko siya gustong makuha. Hindi ko siya pwedeng pilitin sa isang bagay na hindi pa niya kayang tanggapin. Kahit na sa totoo lang, kaya kong gawin yun anumang oras. Dahan-dahan akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako sanay na magpigil, lalo na kung may gusto ko na isang bagay. Pero sa pagkakataong to, kailangan kong maging maingat. Iba si Lorraine. Hindi siya katulad ng ibang babae na madaling pasunurin o mapa sa kamay. May sarili siyang paninindigan at iyon ang mas lalong naguudyok sa akin na gusto ko siyang mapasakin. Hindi lang ang katawan niya kung hindi pati ang puso niya. Unti-unti kong binitawan ang pagkakahawa ko sa kanya. Ramdam ko ang bahagya niyang pag-atras na para bang nakahinga siya ng maluwag nang makawala mula sa akin. Sandali ko siyang pinagmasdan, ang paraan ng mabilis niyang paghinga, ang pamumula ng pisngi niya, at ang mga matang pilit na umiiwas sa akin. Hindi ko maiwasang mapangiti. She's interesting at lalo ko lang siyang ginustong makilala pa. Relax, sabi ko. I'm not going to hurt you. Hindi siya sumagot. Halata sa kanya na hindi pa rin siya kumbinsido at naiintindihan ko yon. Kaya't imbis na pilitin siyang makipag-usap, may kinuha ko mula sa bulsa ko. Isang papel na kanina ko pang balak ibigay sa kanya. Basahin mo to. Nag-aalangan pa siya bago yun tinanggap. Dahan-dahan niyang binuksan ng papel at sinimulang basahin ang laman. Habang binabasa niya yon, napansin kong unti-unting pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa pagtataka, naging seryoso, hanggang sa tuluyang mapakunot ang noo niya. Alam kong hindi niya magugustuhan ang nakasulat dun, pero wala siyang choice. Mga rules? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Yes, rules that you need to follow habang nandito ka sa bahay ko. Kalmado kong sagot. Tinaasan niya ako ng kilay. At kung hindi ko susundin? Bahagya akong ngumiti. Then, there will be consequences. Nanahimik siya sandali. Saka muling ibinalik ang tingin sa papel at binasa ang laman nito ng malakas, na para bang hindi siya makapaniwala sa bawat salitang nakasulat. Una, bawal akong ligawan o magpaligaw sa kahit na sinong lalaki. Huminto siya't napatingin sa akin. Dahil sa'yo na ako? Hindi ako nagsalita, pero hindi ko rin itinanggi. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Halatang inis sa boses niya. Pangalawa, pagsapit ko sa edad na 18, kasabay nun ang kasal natin. Mas lalong napakunot ang noo niya. Pangatlo, hindi ako pwedeng tumakas dahil masama kang magalit. Napailing siya. Halatang hindi nagugustuhan ang tono ng nakasulat. At nang mabasa niya ang huling bahagi ay tuluyan siyang napatingin sa akin ng diretsyo. At panghuli, kailangan kitang mahalin? Hindi na niya napigilan ang reaksyon niya. You're unbelievable!
Sabi niya, halatang galit. Hindi mo ko pwedeng diktahan kung ano nilalaman ng puso ko. Bahagya akong natawa, pero hindi yun dahil sa minamaliit ko siya. Sa halip, natutuwa lang ako sa tapang na ipinapakita niya sa akin. I'm not dictating you, sagot ko. I'm just setting expectations. Expectations? Ulit niya, halos mapatawa sa inis. You expect me na mahalin ka after everything? Lumapit ako sa kanya ng konti. Sapat lang para maramdaman niya ulit ang presensya ko. You will, mahinahon kong sabi. Hindi man ngayon pero darating tayo ron. Umiling siya. No, hindi mangyayari yun. Then I guess we'll have to see. Tiningnan niya lang ako ng masama matapos niyang basahin ang laman ng papel. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Pero imbis na sumagot, umupo lang siya sa gilid ng kama at mariing napabuntong hininga. Para bang pilit niyang pinipigilan ng sariling magsalita dahil alam niyang lalo lang kaming magtatalo. Hindi ko na yun pinahaba pa. Bumaba ka maya-maya, I'll wait for you. Sabay tayong kakain. Mahinahon kong sabi. Pero may diin ang bawat salita. Hindi siya kumibo. Ni hindi man lang niya ako nilingon. Ngumiti ako ng bahagya bago tuluyang tumalikod at lumabas ang kwarto niya. Alam kong matigas ang ulo niya, pero mas matigas ako pagdating sa mga desisyon ko. Hindi ako sanay na hindi nasusunod ang gusto ko, lalo na kung para sa ikakabuti rin naman niya. Pagpasok ko sa dining area, agad akong naupo't hinintay siya. Ilang minuto rin ang lumipas bago ko narinig ang mahinang yabag mula sa hagdan. Hindi ko siya tiningnan agad, pero ramdam kong presensya niya hanggang sa tuluyan siyang umupo sa tapat ko. Tahimik kaming kumain. Tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa buong silid. Pero hindi akong tipo ng taong hinahayaan lang ang ganitong sitwasyon. Starting tomorrow, paninimula ko. Saka ko siya tiningnan ng diretsyo. Ako na maghahatid sa'yo at susundo sa'yo sa school. Agad siyang napatingin sa akin, halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. At dapat, dugtong ko. Alam ko lahat ang gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo. Hindi ko man kailangang itanong, sapat na ang tingin niya para malaman ko ang reaksyon niya. Kung makatingin siya sa akin ay parang gusto niya na akong sunugin sa galit. Seriously? Malamig niyang sagot. Kailangan mo talagang kontrolin pati paghinga ko? Bahagya akong napangiti. If that's what it takes to keep you safe, then yes. Hindi na siya sumagot pa. Sa halip ay mariin niyang ibinaba ang kubyertos at mabilis na tumayo mula sa kinauupuan. Nawala na ako ng ganang kumain, sabi niya, bago tuluyang umalis. Kinabukasan ay tulad ng sinabi ko, ako mismo ang naghatid sa kanya sa school. At gaya ng inaasahan ko, hindi niya nagustuhan yon. Buong biyahe tahimik lang siya, nakatingin sa bintana, habang ako naman, paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Hindi siya nagsalita kahit isang beses, at hindi ko rin siya pinilit. Minsan, mas maraming nasasabi ang katahimikan, kesa sa salita. Ganito ang naging routine namin sa loob ng 2 linggo. Hatid sundo araw-araw. At sa loob ng 2 linggong yun, wala namang naging problema. Sumusunod siya sa gusto ko. Pero ramdam kong hindi siya kontento. At tama nga ako. Isang hapon, eksaktong 5:00 na ng hapon nang dumating ako sa tapat ng school nila. Karaniwan hindi siya umaabot ng higit 10 minuto bago lumabas. Pero sa araw na yon, lumipas ang 15 minuto. Hanggang sa naging kalahating oras. Pero wala pa rin siya. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa gate ng school. Isa-isang nagsiuwian ng mga estudyante. Pero hindi ko makita ang hinahanap ko. Kinuha kong cellphone at agad siyang tinawagan pero walang sumagot. Sinubukan ko ulit pero pareho lang ang resulta. Doon na nagsimulang kumulo ang dugo ko. Inis kong hinigpitan ng hawak sa cellphone bago ko yun bahagyang ibinagsak sa dashboard ng sasakyan. Damn it! Mahina pero gigil kong mura. Alam kong sinasadya niya ito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Pinaharurot kong sasakyan pa uwi ng bahay. Dalang inis na pilit kong kinokontrol. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong pumasok at naupo sa sala. Hanggang sa tuluyang lumalim ang gabi, pero wala pa rin siya. At nang sa wakas bumukas ang pinto, doon ko siya nakitang papasok. Medyo pasuray-suray.
Bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, naamoy ko na agad ang amoy ng alak. Mariin akong napapikit sandali bago ko siya muling tiningnan. So, malamig kong saad. This is what you've been doing? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumawa pa siya ng mahina, na tila ng iinis. Dahan-dahan akong tumayo sa kinauupuan ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kita ko kung papaano siyang bahagyang napapailing sa gilid. Tila umiiwas sa titig ko. Pero hindi ako nagpadala sa ganon. Hindi ngayong gabi. Hindi matapos niya akong baliwalain at suwayin ng ganito. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko, mabigat at puno ng pagpipigil. Nang tuluyan na akong makalapit ay mariin ko siyang pinagmasdan. Ang magulong buhok niya, ang bahagyang pamumula ng pisngi niya, at ang mga matang tila inaantok na, pero matigas pa rin ang tingin. Where have you been? Anong oras na? Ganyan na ba ngayon ang uwi ng isang matinong babae? At bakit amoy alak ka? Sa halip na sagutin, iniwas niya lang ang tingin sa akin. Saka biglang tumalikod na para bang wala akong karapatang magtanong sa kanya. Lorraine, bumalik ka dito. Kinakausap pa kita. Inis ko siyang sinundan. Mabibigat ang hakbang kong paakyat. Hindi ako papayag na baliwalain niya lang ako ng ganito. Hindi sa bahay ko. Hindi habang akong may responsibilidad sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng kwarto, agad niyang hinawakan ng pinto at pilit yung isinasara bago pa ako tuluyang makapasok. Pero mas mabilis ako. Agad kong iniharang ang kamay ko at malakas na itinulak ang pinto. Stop ignoring me! Galit niya akong hinarap. Why? Sigaw niya. Bakit kailangan mong pakialaman ng buhay ko? Napangisi ako ng bahagya, pero hindi yun dahil natutuwa ako. Kung hindi dahil alam kong ito na ang totoong nararamdaman niya. Because you live under my roof, sagot ko. Pilit pinakakalma ang sarili. At may responsibilidad ako sa'yo. Responsibilidad? Ulit niya. Puno ng pangungutya ang boses. Hindi naman kita kaano-ano, Dylan Wang. Wala kang karapatan na kontrolin ako. Mariin akong napatingin sa kanya. Masakit man pero totoo ang sinabi niya. Pero hindi ibig sabihin na papayag na akong bastusin niya sa loob ng sarili kong pamamahay. At mas lalong hindi kita ama. Dugtong niya. Mas madiin na ngayon ang boses niya. Akmang tatalikod na sana siya pero agad kong nahawakan ng isang kamay niya. Hindi siya nakapag-react agad nang hilahin ko siya palapit sa akin. At sa isang iglap, wala na akong narinig kung hindi ang malakas sa tibok ng puso ko. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Wala na akong pakialam kung tama ba o mali, kung dapat ba o hindi. Ang alam ko lang ngayon ay hindi ko na kayang pigilan pa. At bago pa siya tuluyang makaiwas sa akin, mabilis ko na siyang sinil ng halik sa labi. Mariin at mapusok, punong-puno ng emosyon na kanina ko pang pinipigilan. Sa unang segundo, naramdaman kong paninigas ng katawan niya, ang pagkagulat, ang pagtutol. Ramdam kong pagdiin ng mga kamay niya sa dibdib ko. Pilit niya akong itinutulak palayo pero hindi ako natinag. Lorraine's point of view. Nung una, pilit akong nilalaban kay Dylan hanggang sa mapagod at kusang huminto. Pero aaminin ko na habang tumatagal, unti-unti kong nagugustuhan ang ginagawa niya sa akin. Hanggang sa namalayan ko na lang na ginagayang paraan ang paghalik niya sa akin. Na sa tingin ko nagugustuhan ni Dylan. Ilang sandali pa, naramdaman ko na lamang ang paglapat ng katawan ko sa malambot na kutsyon. Saglit na lumayo sa akin si Dylan at mabilis na hinubad ang mga saplot, saka mabilis na umibabaw sa akin. Muling inangkin ni Dylan ang mga labi ko, pababa sa liig na nagdulot ng kakaibang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Napasingha pa ako nang maramdaman ng mainit niyang palad na ngayon ay nasa loob na ng suot kong uniform. Akin ka lang, Lorraine. Walang ibang lalaking pwedeng magmay-ari sa'yo kung hindi ako lang. Pabulong na sabi ni Dylan, sapat upang marinig ko. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ang pagkahubad ng suot kong palda. Tatakpan ko sana nang mabilis akong pigilan ni Dylan. Hindi mo kailangang mahiya sa akin, Lorraine. Ako lang ang pwedeng makakita sa katawan mo dahil ako ang nagmamay-ari sa'yo. Naririnig mo ba, ha, Lorraine? Pag-aari kita. Akin ka. Yon ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Dylan
habang inaangkin ako. Napaiyak na lamang ako sa sakit ng ganap niyang mapag-isa ang mga katawan namin. Pareho kaming tahimik ni Dylan matapos ang nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko inaasahang mangyayari at lalong hindi ko inakalang hahayaan kong mangyari. Hindi ko alam kung ilang minutong lumipas o baka oras nang nakalipas. Basta ang alam ko lang, wala ni isa sa amin ang gustong magsalita. Pwede ka nang lumabas, matutulog na ako. Kung ano man ang nangyari sa atin ngayon, wala kang dapat ikabahala. Pananagutan ko yun. Wala kang pananagutan sa akin at hindi ibig sabihin na may nangyari sa atin, papayag na ako magpakasal sa'yo. Wala ka nang magagawa, Lorraine. Pumayag ka man o hindi, magpapakasal tayo at iyon ang masusunod. Bahala ka kung yun ang gusto mong isipin. Basta ako, hindi pumapayag sa kasal na yan. Sigurado namang hindi ako mumultuhin ni Papa kung hindi masusunod ang gusto niya. Simula nang may nangyari sa amin ni Dylan, ang una kong ginawa ay iwasan siya. Hindi dahil galit ako, kung hindi dahil hindi ko kayang harapin kung anong namagitan sa amin. Araw-araw akong gumigising ng mas maaga kaysa dati. Halos hindi na nga ako nag-a-alarm dahil kusa na lang akong nagigising. Just to make sure na makakaalis ako ng bahay habang tulog pa siya. Maingat akong bumababa ng hagdan. Dahan-dahan ang bawat hakbang para hindi makagawa ng ingay at agad umaalis nang hindi man lang nag-aalmusal. Basta ang mahalaga, hindi kami magkita. At sa pag-uwi ko naman sa gabi, sinisigurado kong pagod na pagod ako. Yung tipong diretsyo na sa kwarto at hihiga na lang para kung sakaling nandyan siya, wala na akong lakas para makipag-usap pa. Hanggang sa dumating ang araw ng Sabado. Tanghali na akong nagising, sinadya ko yun. Alam kong wala siyang pasok sa opisina kapag weekend at siguradong nasa bahay lang siya. Kaya't mas pinili kong matulog ng matagal kesa makasabay siya sa umaga. Ayokong magtagpo ang mga landas namin. Ayokong marinig ang boses niya. Ayokong maalala mga bagay na pilit kong kinalilimutan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Inayos ang magulong buhok at pagkatapos naglakad palabas ng kwarto. Pagbaba ko ng hagdan, agad kong inilibot ang tingin ko sa sala. Wala siya. Dahil sa curiosity, naglakad ako papunta sa kusina kung saan naroroon si Ate Lita, abala sa pagluluto. Ate Lita? Tawag ko sa kanya. Medyo alanganin pa ang boses ko. Nasaan si Sir Dylan? Saglit siyang napatingin sa akin bago muling ibinalik ang atensyon sa niluluto. Kayo pala, Ma'am Lorraine. Wala ho si Sir maaga siyang umalis kanina. Umalis siya? Saan siya pumunta? May biglaan hong emergency sa isang branch nila sa US. Kailangan daw po niyang puntahan agad. Paliwanag sa akin ni Ate Lita. Baka ho ilang buwan din siya doon. Ilang buwan? Ulit ko. Halos pabulong. Opo, hindi rin po siya sigurado kung kailan ang balik niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Dapat ba maging masaya ko? Ito yung gusto ko, di ba? Ang malayo sa akin si Dylan Wang. Sinamantala ko ang pagkakataon habang wala si Dylan. Alam ko na sa oras na bumalik siya, babalik na naman ang pagiging mahigpit niya sa akin. Yung bawat galaw kailangan niyang alam. At parang wala akong sariling desisyon sa buhay ko. Kaya habang wala siya, ginawa ko mga bagay na dati ay hindi ko magawa. Lumalabas ako kasama mga kaibigan ko. Sumasama ako sa kanila kahit gabi na. Minsan, late na akong umuwi. Pero wala akong pakialam dahil alam kong walang magagalit sa akin. Pakiramdam ko'y malaya ako. Walang nagbabantay at walang naguutos. Pero kahit ganoon, may mga oras na bigla na lang akong napapaisip tungkol sa kanya. Kahit na ayoko. Ilang linggo na si Dylan sa US. Pero hanggang ngayon hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako tinatawagan kahit isang beses. Naririnig ko naman na tumatawag siya dahil minsan naririnig ko si Ate Litang may kausap sa phone. Alam kong siya yun. Pero ni minsan, hindi niya sinabi na kausapin ako. Kahit na simpleng kamusta man lang. Wala. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang tumatagal, nakakaramdam ako ng inis sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Dapat nga masaya ako dahil hindi niya ako kinokontrol. Pero parang may kulang. Parang may mali na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang mag-isa ako sa kwarto,
ay napapaisip ako kung wala lang ba talaga sa kanya ang nangyari sa amin. Ganun lang ba kadali sa kanya nakalimutan yon? Samantalang ako kahit na anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin sa isip ko. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ko ba siya iniisip? Dapat galit ako sa kanya. Dapat wala akong pakialam. Pero hindi ko magawa. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa hindi ko namalayan na 4 na buwan na palang nakakalipas. Isang hapon, habang nasa sala ko ay lumapit si Ate Lita sa akin. Sinabi niya na ngayon raw ang dating ni Dylan galing sa US. Bigla akong natahimik sa narinig. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng tuwa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dapat wala akong maramdaman. Dapat normal lang. Pero hindi. Aaminin ko man o hindi, may bahagi ng pagkatao kong namimiss si Dylan. Yung presensya niya sa bahay, yung boses niya, kahit minsan nakakainis, kahit yung mga tingin niya sa akin na iniiwasan ko noon. Ngayon, parang hinahanap-hanap ko na. Napabuntong hininga na lang ako habang nakaupo sa sala. Dylan's point of view. Halos 4 na buwan na rin akong nawala. Ang dami kong inayo sa US. Halos wala na nga akong pahinga sa nakalipas na 4 na buwan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, agad akong sinalubong ni Ate Lina at kinuha mga gamit ko. Ginala ko mga mata ko. Umaasang makikita si Lorraine, pero wala. Sinadya ko na hindi siya tawagan para mamiss niya ako. Pero hindi yun nangyari. Bagkus tuwang-tuwa ito nang wala ako. Halos araw-araw tong umaalis kasama ang mga kaibigan at gabi na akong umuwi. Dahil dito, napag-isip-isip ko na mahirap ipilit ang isang bagay kung ayaw ng isang tao. Dahil dito, isang desisyon ang nabuo sa isipan ko at pag-uusapan namin yon ni Lorraine. Sa ngayon, kailangan ko munang magpahinga. Pagod ako sa biyahe at gusto ko makapag-relax, kahit sandali lang. I let my mind settle before everything else. Kinabukasan, maaga akong nagising, kahit pagod pang katawan ko sa biyahe. Hindi ako sanay na walang ginagawa, kaya't kahit gusto ko pang magpahinga, bumangon na ako. Pagpasok ko sa dining area, nagulat ako nang makita si Lorraine na nandun. Hindi ko inaasahan na sasabay siya sa akin kumain, kaya't saglit akong natigilan bago tuluyang umupo sa harap niya. Tahimik akong kumain, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ilang buwan kaming hindi nagkita, pero parang mas lumayo pang distansya namin. Pagkatapos kumain ay niyaya ako si Lorraine sa sala. Hindi siya nagsasalita, pero sumunod naman siya sa akin. I've been thinking a lot habang nasa US ako. Napagtanto ko na hindi pwedeng ipilit ang isang bagay kung ayaw ng isang tao. Pumapayag na ako na hindi na tayo magpakasal. Hindi na kita pipilitin. Ayokong mapilitan ka sa isang bagay na ayaw mo. That's not how it should be. Sa tingin ko, ito ang tama. Hindi naman siguro tayo mumultuhin ng papa mo kung hindi matutuloy ang kasal natin. Kahit na anong mangyari, pwede ka pa rin tumira rito hanggat gusto mo. Hindi na kita pakikialaman. Lahat ng gusto mong gawin, malaya ka na. You can live your life the way you want. Nagulat ako nang biglang tumayo si Lorraine. Hindi ko pa man naiintindihan ang gagawin niya. Ay mabilis nang dumapo ang kamay niya sa pisngi ko. Napailing ang ulo ko sa lakas ng sampal niya. Ilang segundo akong natulala. Ramdam ko ang hapdi sa pisngi ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang tingin sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Nanginginig ang katawan at punong-puno ng emosyon ng mga mata. Anong problema mo? Ba't mo ako sinampal? Pero imbis na sumagot, lalo lang siyang lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Tinawid niya ang maliit na pagitan naming dalawa at walang pasabing hinalikan ako sa labi. Nanlaki ang mga mata ko sa labis na gulat. Nang matapos ang halik, mabilis siyang lumayo sa akin. Pagkatapos mo akong galawin, basta mo na lang akong itatapon na parang wala lang ako sa'yo. Akala ko ba pag-aari mo ako? Bakit ngayon gusto mo na akong itapon? Dahil ba nakuha mo na ako? Dahil ba tapos ka na sa akin? Hindi totoo yan. Hindi kita tinatapon. Ginagawa ko to para sa'yo. Ayoko lang na mahirapan ka. Alam ko namang ayaw mo sa kasal at ayaw mo rin sa akin. Kaya naisip ko na palayain ka na lang. Lorraine's point of view. Pues nagbago ng isip ko. Gusto ko na ng kasal. Gusto ko nang makasal sa'yo, Mr. Dylan Wang. Anong sinabi mo?
Gusto mong makasal sa akin? Bakit? Dahil mahal kita, Dylan Wang. Oo, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Bastang sigurado ako, mahal kita. At ayaw kitang mawala sa akin. My goodness, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi, Dylan. Dahil totoong totoo to. I love you. Mabilis akong niyakap ni Dylan. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya. Pero hindi yun masakit sa halipay, nagbibigay yun ng kakaibang init. Sunod-sunod niyang hinalikan ng pisngi ko habang paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. I love you, Lorraine. I love you so much. Napapikit ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko rin maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon. Lahat ng sakit, galit at pagdududa na nararamdaman ko noon ay unti-unting nawala. Ganito palang pakiramdam ng taong nagmamahal. Yung hindi mo kayang pigilan ng sarili mo. Yung kahit anong pilit mong umiwas, babalik at babalik ka pa rin sa taong mahal mo. Siguro nga, matagal ko nang mahal si Dylan. Hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil takot ang nararamdaman ko sa kanya. I love you too. Pabulong kong sagot. 4 months later. Mabilis na lumipas sa mga araw. At ngayon, dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Ang araw ng debut ko at pag-iisang dibdib namin. Punong-puno ng tao ang venue. Lahat ay nakatingin sa suot kong isang eleganteng gown. At sa bawat hakbang, mas lalo kong nararamdaman na ito nang simula ng bagong buhay ko. Nakatayo si Dylan sa harap, nakasuot ng suit at nakatingin lang sa akin. Parang ako lang nakikita niya sa dami ng tao. At sa bawat hakbang papalapit sa kanya, mas lalo kong nararamdaman na siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Pagdating ko sa harap niya, hinawakan niyang kamay ko ng mahigpit at may kasamang pagmamahal. You look beautiful, bulong niya. Nagsimula ng seremonya. Tahimik ang lahat habang pinakikinggan ang bawat salita ng pare. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay na bahagi. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Sa wakas ay naging totoo na ang lahat. Masayang masaya ko habang nagpapalitan kami ng singsing. Ramdam ko ang init ng kamay niya, ang higpit ng hawak niya, at ang pagmamahal na hindi niya itinatago. You may now kiss the bride. Ngumiti si Dylan bago niya ako dahan-dahang hinalikan sa labi. Hindi yun tulad ng dati, mas maingat at puno ng pagmamahal. At sa halik na yon, alam kong ito nang simula ng habang buhay namin. Habang naririnig ko ang palakpakan ng mga tao sa paligid namin, napangiti ako. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng sakit, takot at pagdududa, sa huli, kami pa rin ang nagkatuluyan. At ngayon, sigurado na ako, si Dylan Wang, ang aking simula at ang aking habang buhay. Wakas!